Heto na po, Bongbong Marcos nagsalita na po at pumalag siya nung siya po ay biniblame dito sa mga nangyayari po sa flood control mess. Yan, nagsasalita na siya. He is trying to explain na siya po ang dahilan kaya raw inimbestigahan itong flood control. Medyo may nakita tayong kasablayan dito sa kanyang mga sinasabi. Parang biniblame pa niya yung dating administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Na si Duterte raw ay walang ginawa noon. Siya lang raw ang merong ginawa. Kaya pinupuri niya ang kanyang sarili at parang dinidiin parang dinidiin niya pa ang administrasyong Duterte sa mga nangyayari. So, ano lang ito breaking news ito, bagong interview ito ni Bongbong Marcos kung saan siya po ay tinatanong ngayon na walang tigil. Imagine mag-iisang taon na nung nagsona siya na hanggang ngayon ang pinag-usapan flood control, corruption. Bakit hanggang ngayon ang taong bayan flood control pa rin ang hinahanap na solusyon? Flood control pa rin ang gusto nilang malaman kung sino ang may gawa doon sa korupsyon ng flood control. Hindi nasusolve. Yan ang pinakaugat nito. Bongbong Marcos, hindi mo mabiblame ang tao bakit flood control ang laging topic ng taong bayan kasi wala kang ginawa. Tapos sasabihin ng mga kaalyado mo, sasabihin ni Erwin Tulfo na umiikot na lang ba yung buhay natin sa flood control? Ulol ka, Erwin Tulfo. Paano hindi umiikot ang aming buhay sa flood control kay laki-laking nawala na pera dyan sa flood control? Gusto naming bawiin yun. Gusto naming mapanagot yung mga kawata na yan. Okay? So, yun ang una. Atin pong panoorin itong interview ni Bongbong Marcos na kay sobrang sablay at babanata natin. Pero bago ang lahat, bago natin yan itatalakay, paki-like muna at saka paki-share. Mahalaga po na mag-like and share tayo para kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga laging nanonood dito na hindi pa nakasubscribe at sa mga first time dito nanood sa aking channel at nagugustuhan nyo, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Okay? Walang bayad yan. Kaya subscribe na kayong lahat. Unahin muna natin itong si Bongbong Marcos. In-interview po siya patungkol po dito sa flood control. Walang tigil na pagtatanong patungkol sa flood control. Ito po, panoorin po natin. Yo. Ano? Tumatawa pang ulol, no? Hindi po nakakatawa. Ewan ko ba, kasi nung panahon ni former President Duterte, kapag tatanungin si Tatay Digong patungkol sa mga problema sa Pilipinas, magagalit talaga si Tatay Digong. Pero siya, tinatanong siya patungkol sa ating problema sa corruption, mainly on the flood control, patawa-tawa pa ang buang. Patawa-tawa lang. Kaya, galit na galit yung taong bayan sa'yo eh. At kung hindi ko sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. Nagmamayabang siya na siya yung sinabi niya yung flood control na problema raw sa SONA niya last year. Sinabi raw niya yon yung flood control mess. Nabanggit niya. Siya yung nag-open up na mahiya naman kayo. Dapat raw imbestigahan ganyan. Siya raw ang nag-expose. For your information, Mr. President, hindi po ikaw ang nag-expose. Na-expose na lang yan, yung kalokohan niyo sa flood control, kasi umuulan ang umuulan. Sinadya ng Panginoon na umulan, binagyo, tapos nabuking yung mga substandard na flood control at yung mga ghost project na flood control. So hindi po ikaw ang nag-expose. Ang nag-expose po yung Panginoon. Kasi mantakin nyo, kung hindi talaga inulan yan ng Panginoon, kung hindi talaga nagdaan ng bagyo, hindi man natin malalaman kasi bumabaha eh. Habot hanggang liig, umaapaw nga sa tao yung baha. Dahil nag-epekto po yung flood control ninyong palpak. Ikaw ang nagmamayabang na meron kang 4,400 flood control projects na nagawa mo sa isang taon. Nagmamayabang ka. Akala mo,
hindi mo, akala mo na magmamayabang ka dito sa flood control na 4,400 na hindi kayo matutuklasan sa mga pagnanakaw ng mga kaalyado nyo dyan sa House of Representatives. Akala nyo siguro hindi kayo mafa-fact check ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, grabe, mabait talaga yung Panginoon. Siya talaga ang nag-expose dito sa flood control. Kasi kung hindi bumabaha, hindi talaga matutuklasan ng pagnanakaw dito sa flood control. Eh, pumalpak yung kanilang flood control. Yung ghost projects nila, bumaha yung pag-ulan. Yung mga nasira na flood control. Kasi, sinabstandard na. Kinurakot na lahat. Mga simento na lang yung natira doon at balas. Walang kabilya. Eh di na, expose kayo. So, wag mong sabihin na ikaw ang nag-expose sa flood control. You are not the one exposing it. It's the nature of God's calling ang nag-expose ng kalokohan ninyo. Ganyan kabait ang Panginoon. Okay? So, wag kang magmamalinis. Wag kang magbida-bida na ikaw pa yung bida rito. Hindi. Okay? I'm the one who exposed all of this. Siya raw ang nag-expose. Ang yabang, di ba? Kapal ng mukha mo. No wonder, negative 15 yung trust rating mo. Sinungaling ka. Hindi ikaw ang nag-expose, ha? Sinungaling ka. And I'm the only one that has started to do anything about it. Yan ang ipinagmamayabang niya. Siya lang raw ang may ginagawang something about the flood control. Ang tanong, si Zaldico, nahuli nyo? Yung ICI nyo, meron bang epekto? Wala. Kaya wag mong sabihin na meron kang ginagawa. Wala kang nagawa. Sinungaling. Fake news. Di ko nga maintindihan bakit hanggang ngayon itong mga bulag na mga loyalista at mga halik na puwet nitong mga kakamfenk at mga dilawan na ito, wala silang batikos ngayon dito. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Yes, meron. Si Duterte lang naman ang gumagawa ng ahensya ng gobyerno sa Philippine Anti-Corruption Commission. Wag niya kaming linlangin kasi hindi po kami malilinlang. Wag mong sabihin ang administrasyong Duterte na walang ginawa. Grabe po ang ginawa ng administrasyong Duterte. It's just that, hindi kagaya ngayon na sobrang malawak ang korupsyon. Sa panahon po ni former President Duterte, kontrolado po niya yung mga asal ng mga kawatan. Kasi natatakot sa kanya. Kaya hindi sila makapag-execute ng kanilang korupsyon. Yan ang katotohanan. Pero ikaw ngayon, dahil ikaw weak leader ka, nakalusot po yung flood control na korupsyon. Ang balita ko pa, ang sabi ni Zaldico di umano, isa ka sa mga kawatan. Sabi ni Zaldico. Okay? Kaya, yung mga ICI mo na pagmumukhain mo kaming maniniwala kami dyan na may ginawa ka, utot mo, hindi kami maniniwala dyan. Ka-obvious na parang front mo lang yan para maniwala kaming may ginagawa ka, pero ang totoo niyan, sabi ni Zaldico, isa ka sa mga kawatan. Di ako nagsabi niyan, ha? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang release na account? Meron ba silang mga... Sige. Walang nakulong si Duterte sa mga kurakot. Ikaw, meron kang nakulong. Sino yung nakulong? Yung mga kalaban mo sa politika. Ikaka-proud mo yun? Ikakahiya mo yun? Ikaw lang yung presidente na ang kalaban mo sa politika, kinukulong mo. Hindi po dahil sa flood control. Gago. investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Ikaw ang nag-imbestiga. Useless nga yung imbestiga mo. Gasto tayo ng gasto dyan sa investigasyon mo. Wala ka namang nakulong na mastermind. Gago ka. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Sino pa? Sabi ni Zaldico. At ngayon si Martin Romualdez hugas kamay at parang ikaw pa yung dapat raw imbestigahan kasi ikaw raw ang gumagawa ng pinakahuling desisyon dito sa ating budget. Dapat ikaw din ang mananagot dyan. Sagutin mo yan. Hindi ko sinabing guilty ka, ha? Dapat mo lang accountability. Kasi ikaw yung presidente. Ikaw talaga yung unang hahanapan dyan. Di ba? Ikaw ang last na mag-a-approve sa budget. Okay? So, sino ngayon ang held accountable? Sino ang dapat nating tatanungin? Hindi ikaw. Ikaw. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko?
Kung racket niya, yung flood control na corruption, kung racket niya doon, bakit raw sisirain niya? Yan, lumabas na sa bibig mo. Lumabas mismo sa bibig mo, ha? Kung racket ko yun, bakit sisirain ko yung racket ko? Nasira ka kasi nabuking ka. Bakit nasisirain niya yung racket? Yan, lumabas rin sa bibig mo na nangrarakit kayo dito sa flood control. Yan ba ang ibig mong sabihin? Nagtatanong lang ako, ha? Nagtatanong lang ako. Kasi kung racket ko yun, bakit ko sisirain ang racket ko? Nasira yung racket mo kasi nabuking kayo, eh. Ha? Yan. Lumabas rin sa bibig mo na racket nyo yun. Bakit mo pagrarakitan yung gobyerno? Yan ang tanong. Hindi ka dapat rumarakit ng gobyernong ito. Tanggapin mo lang yung sweldo mo bilang presidente, pero hindi ka pwedeng rumakit dito. Oh. But that makes absolutely no sense. So, Sakit ng I'm ulo ko sorry? rito. Selective justice. what about selective justice? Pinipili lang daw yung mga Oh, selective judges, yung mga kinukulong niya, yung mga kalaban niya sa politika. Ay, tingnan yung ano niya, yung mukha niya, oh. High na high. High na high. Hindi, kayo naman. High na high yung tinitingnan, no? Sobrang taas. No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we will continue to do that. Yeah. May pagganon pa sa bibig, oh. Ay, nako. Sa Bisaya pa. Mr. President, tugpa-tugpa po. Tugpa po, President. Ay, nako. Ito yung sinabi niya na biniblame niya si former President Duterte. And at the time, President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control Oh, kasi hindi man yan plastic si Duterte. Talaga i-acknowledge niya. the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not Wala raw nangyari. Sa'yo, walang nangyari. Huwag mo idamay si Duterte. find accountability in anybody. So I guess that was left up to me to do. 1 year hence, Mr. President, do you think your administration has done enough and fast enough? Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. If you remember, I think it was in 2018. Already, the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered a 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So I guess that Wala raw nangyari. Kasi ang nangyari, tinanggal mo ang PACC. Yan nga ang pinakatanong ko, eh. Bakit mo tinanggal ang PACC? Philippine Anti-Corruption Commission. Ang laking tulong noon ng PACC, tinanggal niya. Kaya yan, pagtanggal ng PACC, bumulusok yung korupsyon. Ikaw ang walang ginawa. was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still I mean, wala kang ginawa, kundi tinanggal mo yun para rumakit rin kayo. working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is I mean, you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way the budget is written, but also a change in attitude. Alam niyo, sa totoo lang, ito lang ha, dito ko lang yan sasabihin sa Don Mar TV ha. Sa lahat ng mga vloggers, ako siguro ang isa sa mga magsasabi nito. Bongbong Marcos is the worst president sa buong mundo. Sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. He is the worst president in the entire world. Siya yun. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala Yung iba hindi nahiya. Ikaw, hindi nahiya. Tama ka sa sinabi mo. Sabi ni Bongbong Marcos, yung iba, hindi nahiya. Ikaw yun eh. Ikaw yun. Ang hindi nahiya, ikaw yun. nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change.
That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take a, I mean, they put all kinds of nice words, rebate, kung ano, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun, para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever, na meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno. One follow-up, please. Yeah. What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? My ouster. My ouster? Yes. Binabalik mo nila sa inyo ito. From critics. Yeah. Ano, kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the one who has the... Yan, tapos na yan, ha. So, yun yung pagbi-blame niya kay former President Duterte.